Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Luke. Taong 1955, probinsya ng Masbate. Ang kwentong ito ay binahagi sa atin ni Luke. Kwento ng tatay ng lolo. Matagal na panahon na ang lumipas. Lolo, totoo po ba yung sinabi ni tatay sa akin noon na ang tatay mo raw po ay isang gabunan? Tanong ni Luke. Natawa naman si Dante sa sinabi ng apo. Aba oo apo, isang gabunan si Tatay Erneng, pero manunugis siya ng mga aswang. Tugon ni Dante. Ha? Di ba hulo ang gabunan isang uri din ng aswang? Ibig sabihin, may lahi po tayong gabunan? Tanong ni Luke. Hindi apo. Si Tatay Erneng ay hindi ko tunay na ama. Kumbaga, ikalawang tatay ko siya pero kahit na may lahi siyang aswang, mas pinili nito ang maging mabuti sa kapwa. Hayaan mo apo. Ikukwento ko sa iyo ang kanyang kwento. Wika ni Dante. Taong 1955. Naging tanyag si Erning sa katawagang ka-Erning. Gabunan na manunugis. Marami ang humahanga sa angkin nitong kabaitan. Ngunit sa likod na mabuti nitong gawi ay may nakatagong sikreto. Upang mas maging malinaw ang kwento, uumpisahan natin sa panahon na binata pa si Dante, ang lolo ni Luke. Nanay, bakit po ba palagi na lang nasa ospital si tatay? May malubha po ba siyang sakit? Tanong ni Dante sa ina. Ang totoo niyan anak, ang tatay mo ay merong sakit na kanser. Wala nang luna sa sakit niya. At ayoko sanang sabihin sa'yo dahil alam kong maapektuhan ka. Pero karapatan mo ring malaman ng totoo. Wika ni Nanay Hope. Kung ganun, tama nga yung hinala ko na may sakit nga si tatay. Pwede ko po ba siyang makita? Tanong ni Dante. O sige anak, isasama kita ngayon para makita mo siya. Malubha na ang karamdaman ng tatay mo. Anumang oras ay iiwanan niya na tayo. Muling wika ng ina. Natahimik si Dante sa narinig. Hindi nito alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa mga sinasabi ng ina. Ganun pa man, mas pinili ng binata na hindi magsalita sa ina. Dahil alam niyang masakit din para sa kanya ang mga nangyayari. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagpunta sa ospital ang mag-ina at dito nasilayan ni Dante ang ama. Patpati na ito. At may mga aparatos na nakakabit. Pagpasok sa loob, napayuko na lamang si Dante. Hinawakan ang kamay ng ama at kinausap. Tay, gustuin ko mang sabihin sa'yo na lumaban pero wala naman po ako sa posisyon mo eh. Pero alam kong hirap ka na tay. Kung hindi mo na kaya, pwede ka na magpahinga. Naiintindihan ko po. Wika ni Dante. Nakita nito ang pagtulo ng luha sa mata ng ama habang nakapikit. Ilang sandali lamang ang lumipas. Tumunog ang makinang nakadirekta sa tibok ng puso ng ama ng binata. Nataranta si Dante. Kagad namang pumasok ang mga doktor upang isalba ang buhay ng pasyente. Ngunit hindi na nila ito nagawa. Dahil ito na mismo ang sumuko.
Labis na lungkot ang naramdaman ni Dante sa pagkawala ng ama. Ngunit iniisip na lamang niya na nasa piling na ito ng Diyos at kailanman hindi na makakaranas pa ng sakit at bigate. Marahil ikaw na lang ang hinihintay ng tatay mo bago siya tuluyang mamaalam. Patawarin mo ako anak kung huli ko na sinabi sa'yo ha. Yun kasi ang gusto ng tatay mo. Pero nang malaman kong lumalala na lalo ang sakit niya, naglakas loob na akong sabihin sa'yo. Hindi ko na kayang paulit-ulit na magsinungaling. Wika ni Nanay Hope. Niyakap ni Dante ang ina at hindi nito sinisi. Dahil alam niyang kapakanan lamang niya ang iniisip ng mga magulang. Hindi naman ho ako galit sa inyo ni tatay. Naiintindihan ko kayo. Salamat pa rin po kasi nakasama ko siya sa huli niyang hininga. Ang daya lang ni tatay kasi hindi niya na ako nahintay na makapagtapos. Ilang buwan na lang sana eh. Pero siguro, yun talaga yung plano ng Diyos, no? Kahit papano, panatag na tayo na maayos ang kalagayan niya. Hindi na niya kailangan maghirap pa dahil kapiling niya na ang Diyos. Wika ni Dante. Samantala, sa kabilang banda naman, isang lalaking nagngangalang Erning ang iniidolo ng halos lahat ng kabataan sa baryo. Mabait na tao si Erning. Matulungin sa kapwa at bukod doon, maamo ang itsura. Marami itong kaibigan dahil sa pagiging mabuti sa kapwa. Ngunit sa likod ng maamo nitong muka ay may nakatagong mabangis na pagkatao. Isang malakas na gabunan si Erning. Ngunit walang nakakaalam bukod sa asawa. Ngunit dahil sa pagiging mabuting tao ay marami ang naiinggit sa kanya. Isang araw, nagulat na lamang ito nang umuwi na wala ng buhay ang asawa. Dito naging matigas ang puso ni Erning at tinugis ang pumaslang sa asawa. Upang magsimula ng bagong buhay ay lumipat ng tirahan si Erning at dito nakilala si Hope, ang ina ni Dante. Miss, baka may bakanting paupahan dyan. Naghahanap kasi ako na matutuluyan eh. Wika ni Erning. Oo, meron. Kausapin mo na lang si Aling Rosalie kung lilipat ka na. Tugon ni Nanay Hope. Sa unang pagkikita pa lamang ng dalawa, nakaramdam na ang mga ito ng tila koneksyon. Ngunit dahil kakamatay pa lamang ng mga asawa, hindi nila pinansin ang nararamdaman. Sa paglipas ng taon, mas nakilala lalo ni Hope si Erning. Kagad niyang nakita ang kabutihang loob nito. Kaya naman mas lalong nahulog ang loob niya sa lalaki. Ngunit iniisip niya ang masasabi ng anak kaya naman hindi ito nangahas na umibig muli. Ngunit tila iba ang plano ng Diyos. Piyesta sa baryo nila Dante ng araw na yon. Nagpaalam ang binata sa ina na dadalo sa sayawan at pumayag naman si Nanay Hope. At dahil hindi naman mahilig sa kasiyahan ang ina, nanatili lamang ito sa tahanan. Nagwawali sa labas ng bahay nang bigla na lamang siyang kausapin ni Erning. O kamusta? Bakit nandito ka? Hindi ka ba makikipesta sa kabilang baryo? Tanong ni Erning. Nako, hindi ako mahilig sa mga sayawan. Lalo na't may edad na rin. Ikaw, bakit nandito ka? Hindi ka ba dadalo? Tugon ni Nanay Hope. Kagaya mo, hindi din ako mahilig sa mga sayawan at maingay na paligid eh. Oo nga pala. Napansin kong palagi kang mag-isa sa inyo. Wala ka bang ibang kasama? Wala eh. Ako lang mag-isa. Yung asawa ko kasi
Ilang taon na ang lumipas buhat ng mamatay. Parehas pala tayo. Pero mahabang kwento. Nga pala, pasok ka sa bahay. May gusto ka bang inumin? Wala naman. Naiinip lang ako sa bahay kaya lumabas ako. Tapos nakita kong nagwawalis ka kaya naisipan kong makipagkwentuhan sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Nagkwentuhan pa ang mga ito at hindi na nila namalayan pa ang oras. Pauwi na sana si Erning nang dumating si Dante. Kaagad itong nagmano sa ina at kunot noong napatingin kay Erning. "O Mang Dante, ano ginagawa mo dito sa bahay namin?" Tanong ni Dante. Wala naman. Nakikipagkwentuhan lang. Pauwi na rin ako eh." Tugon ni Erning. Napatango naman si Dante at umalis na ang lalaki. Buhat ng araw na yon, napadalas na ang pagkwekwentuhan ng dalawa at kagad napansin niyo ni Dante. "Nay, tapatin mo nga ho ako. Naniligaw po ba sa'yo si Mang Erning?" Tanong ni Dante. Natawa naman ang ina ng binata sa naging tanong nito. Napakamalisyoso mo naman anak. Kaibigan ko lang si Erning. At masaya kami nagkwekwentuhan tungkol sa mga nakaraan namin. Madalas ko ang nababanggit sa kanya ang tatay mo. Wika ni Nanay Hope. "Sigurado ka po ba, Nay? Iba kasi yung ningning na mga mata mo eh. Wala pa naman akong tiwala dyan sa kaibigan mo, Nay. Lalo na't bago lang yan dito sa atin." Tugon ni Dante. Grabe ka naman kung makapaghusga anak. Mabait naman si Erning. Maraming ang may gusto sa kanya at matulungin ito sa kapwa niya eh. Basta Nay, wala po akong tiwala sa kanya eh. Kaya mag-iingat ka pa rin ha. Mamaya, may sikreto pala yang hindi natin alam. Pag-uusap ng mag-ina. Hindi naman na pinansin pa ni Nanay Hope ang sinabi ng anak. Bagkus mas lalo pa itong naging malapit kay Erning. Hanggang sa umakyat na nga ng ligaw ang lalaki kay Nanay Hope. Nagulat si Dante at kagad tumutol. Ano anak? Matagal nang namatay ang tatay mo. Hayaan mo namang lumigaya ako. Wika ni Nanay Hope. Lumigaya, Nay? Sa lalaking yun? Sinabi ko naman sa'yo, Nay, na wala akong tiwala sa Erning na yan eh. Hindi nga natin alam ang tunay niyang pagkatao eh. O kung Erning ba talaga yung pangalan niya. Wika ni Dante. Matanda na ako anak. Alam ko na ang ginagawa ko. Kaya hindi mo ko madidiktahan. Ano bang nakita mo sa lalaki na yun, Nay? Walang-wala naman siya kung ikukumpara kay tatay. Wika ni Dante. Nasampal naman ni Nanay Hope ang anak dahil sa mga sinabi nito. Alam ko kung ano ang gagawin ko, Dante. Hindi na ako bata para pagsabihan. Kaya pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Wika ni Nanay Hope. Nag-aalala lang ako sa iyo, Nay. Kaya sana wag mo yung masamain. Tugon ni Dante. Nag-aalala o ayaw mo lang ako maging masaya? Dahil ba gusto mo ang tatay mo lang ang asawa ko? Diyos ko, Dante. Matagal nang patay ang tatay mo. At kung patuloy na iikot ang mundo ko sa kanya, baliw na ako kung ganon. Kaya kahit tumutol ka pa, wala kang magagawa dahil mahal ko si Erning. Muling wika ng ina. Nasuntok na lamang ni Dante ang pader at umalis na ito. Ilang sandali naman dumating na si Erning at nag-usap ang dalawa. Hindi mo na lang sana pinilit pa kay Dante. Siyempre, maninibago yun.
Nagtalo pa tuloy kayong dalawa ng dahil sa akin. Wika ni Erning. Hindi niya matanggap ang relasyon natin. At ayoko namang bastusin kanya. Hindi ko din alam kung bakit napakalaki ng galit niya sa'yo. May nagawa ka ba sa anak ko? Tanong ni Nanay Hope. Wala naman. Siguro, dahil nga bago lang ako dito sa baryo ninyo. Kaya siya ganun. Pero huwag kang mag-alala. Makukuha ko rin ang loob ni Dante. Hindi naman kasi dapat yan minamadali eh. Wika ni Erning. Namangha naman si Nanay Hope sa sinabi ng lalaki at mas lalo pa itong napamahal sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nagsama na sa iisang bubong si Nanay Hope at Erning. Galit na galit naman si Dante. Ang kakapal talaga ng muka. Akala mo kung sino nakikita na sa bahay ng tatay ko. Pagpaparinig ni Dante. Hoy anak, ayus-ayusin mo ang tabas ng bibig mo ha. Hindi kita pinalaki ng bastos. Sita ni Nanay Hope. Sasampalin sana nito ang anak ngunit kagad na hinawakan ni Erning ang kamay nito at pinigilan. Hayaan mo na si Dante. Kung sasaktan mo siya, lalayo lang lalo ang loob niya sa'yo eh. Tsaka ganyan talaga yan. Ano pa bang aasahan natin? Tanggap ko naman yung mga sinasabi niya eh. Wika ni Erning. Kahit na. Namimihasa na yan eh. Babastusin ka ng babastusin. Ako na ang bahala doon. Hayaan mo muna si Dante. Normal lang ang pinapakita niya. Wika ni Erning. Napailing na lamang si Nanay Hope sa sinabi nito. Ikaw ang bahala. Pero sana magbigay ka rin ng respeto sa sarili mo. Kahit anak ko pa si Dante. Kapag alam kong mali siya, hindi ko siya kukonsintihin. Wika ni Nanay Hope. Gumiti naman si Erning at niyakap ito. Sige na, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Wika ni Erning. Natahimik si Hope sa sinabi ng kinakasama. Matapos ang pag-uusap na yon, nagluto na si Erning. Tila prinsesa si Nanay Hope sa kinakasama. Dahil ito ang kumikilos sa tahanan at nagtatrabaho pa ito. Sobrang sipag ni Erning kaya naman walang masabi si Nanay Hope. Ngunit si Dante ay hindi pa rin ito lubusang nagtitiwala kay Erning. Alam mo pare, hindi talaga ako tiwala sa amain kong yan eh. Pakiramdam ko kasi, hindi siya nagiging totoo sa amin eh. Wika ni Dante. Pero pare, mabait naman si Mang Erning ah. Wala akong masabi sa kanya. Baka sadyang sarado lang ang isipan mo dahil hindi ka pabor sa relasyon nila ng nanay mo. Wika ni Pablo, kaibigan ni Dante. Hindi ko alam kung bakit ganun lang yung iniisip ko sa kanya. Hindi naman talaga ako ganito eh. Dati nga, ako pa yung nagsasabi kay nanay na mag-asawa ulit. Pero ngayon, hindi ko maintindihan eh. Ibigyan mo ng pagkakataon yung tatay-tatayan mo para makilala mo siya. Muling wika ni Pablo. Naglalakad ang mga ito pa uwi sa tahanan. Dito bigla na lamang silang hinarangan ng grupo ni Eli. Aba, balita ko bagong sahod kayo ah. Baka naman gusto niyo akong bigyan. Wika ni Eli. Ang langis mo naman. Magtrabaho ka para magkapera ka. Tugon ni Dante. Aba, nanlalaban ka na ha? Kunin ang pera ng dalawang yan. Utos ni Eli sa mga kasamahan. Kagad namang lumaban sila Dante.
Ngunit sadyang marami ang grupo ni Eli. Hindi na nila nagawa pang manalo. Umuwi ng duguan si Dante at nang makita yon ni Erning, nanlisik ang mga mata nito. Sino ang may gawa nito sa inyo? Sabihin niyo, ano ba ang nangyari? Tanong ni Erning. Wala to. Napaaway lang ako sa kanto tsaka balayo sa bituka. Tugon ni Dante. Mabilis na kumuha ng gamot si Nanay Hope at nilagyan ng sugat ng dalawa. Sila Eli po. Kinuha yung sahod namin. Palagi na lang silang ganun eh. Pambili ko pa naman yun ng gamot ni nanay. Maluhaluhang wika ni Pablo. Tumayo naman sa Erning. Sumilip ito sa bintana at sinabing, "Dumito na muna kayo ah. Babawiin ko lang yung pera ninyo." Wika ni Erning. Pinigilan pa ito ni Nanay Hope ngunit hindi nagpaawat ang lalaki. Ay sus, akala niya kakayanin niya sila Eli. Kami nga na ang babata pa eh, hindi kinaya yung mga yun. Siya pa kaya na may edad na? Wika ni Dante. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas. Dumating si Erning kasama ang grupo ni Eli. Bugbog sarado ang mga ito. Uy, mga pangit. Di ba may sasabihin kayo sa anak ko at sa kaibigan niya? Tanong ni Erning. Nanginginig na lumuhod sa paanan ng dalawa si Eli pati ang grupo nito. Hindi na kami uulit. Nagtatrabaho na kami at hindi na kukuha ng hindi sa amin. Wika ni Eli. Buti nga sa inyo, ang sama kasi ng ugali nyo eh. Salamat Mang Erning ha. Nabawi mo yung pera namin. Ipambibili ko pa ito ng pagkain at gamot ng nanay ko eh. Wika ni Pablo. Labis itong nagpasalamat kay Erning at umuwi na ito. Mabilis namang nagtakbuhan ang grupo nila Eli dahil sa takot. Salamat sa pagbawi nito ah. Pero kung sa tingin mo makukuha mo ang loob ko sa ginawa mo, hindi. Wika ni Dante. Aba itong bata na... Hindi na naituloy pa ni Hope ang sasabihin dahil pinigilan ito ni Erning. Hayaan mo na. Nagpasalamat naman eh. Matulog na lang tayo. Wika ni Erning. Napailing na lamang si Hope at nagpahinga ang mga ito. Hindi naman makapaniwala si Dante sa taglay na lakas ng amain. Kaya naman tila napapaisip ito. Kinabukasan, laking gulat ni Dante nang malamang namatay si Eli at mga kasama nito. Naisip ng magkaibigan na maaaring napaaway ang mga ito kaya naman hindi na lamang ni Leon pinansin. Sa paglipas ng panahon, naging ama si Erning kay Dante. Palagi niya itong pinapayuhan ngunit sa tuwing may nakakaaway ang binata, kinabukasan nalalaman na lamang nito na pumanaw na ang nakaaway. Labis yung pinagtataka ni Dante. Ngunit hindi naman siya nag-aksaya ng panahon para alamin ang totoo. Samantalang si Erning naman, patuloy na naging mabuti sa kanilang mga kabaryo at kahit na minsan, bastos sa kanya si Dante. Hindi niya yon pinapansin at pinagsasabihan ng maayos ang binata. Sa pagdaan ng araw nasanay na rin si Dante sa presensya ni Erning sa tahanan. Nagagawa na nitong sumabay sa mga ito sa hapagkainan. Unti-unti ring nakikita ni Dante ang kabutihan ni Erning. Ngunit meron pa ring parte sa puso niya ang nagdududa sa lalaki. Hanggang sa pumutok ang balita na may mga aswang na gumagambala sa baryo. Simula ng araw na yon palagi nang nawawala tuwing gabi si Erning. Pare,
Naniniwala ka ba sa aswang? Nakakakilabot dahil nang bibiktima raw dito sa ating baryo eh. Wika ni Pablo. Kaya nga baka aswang rin yung dumali sa mga nakaaway ko. Ano bang malay natin? Wika ni Dante. Pauwi na ang mga ito na mga sandaling yun. Nagmamadali na dahil hating gabi na. Nang makauwi si Pablo, dumiretso na sa tahanan si Dante. Naabutan nito ang inang umiiyak. Anak, hindi mo ba nakita ang tatay Erning mo? Nag-aalala ako sa kanya. Wika ni Nanay Hope. Saan po ba siya nagpunta? Huwag na ho kayong umiyak na. Matanda na yun at kaya na niya ang sarili niya. Wika ni Dante. Pumasok lang yun sa trabaho. Kahit na matanda na si Erning, nangangamba pa rin ako dahil palagi na lang siyang ganito. Wika ni Nanay Hope. Ilang sandali lang ay dumating na si Erning. May bitbit pa itong pansit para sa kinakasama. Mahal, bakit ka naman umiiyak dyan? Nandito ka rin pala, Dante. Kumain na ba kayo? May dala akong pansit Ginabi na ako kasi tinapos pa namin yung pinapagawa ni boss Wika ni Erning. Kanina pa kita hinahanap. Napakatagal mong umuwi. 10 oras na ng gabi. Muling wika ni Nanay Hope. Nako, pasensya na talaga, mahal. Sabi ko naman sa'yo na huwag kang mag-alala sa akin Tugon ni Erning. Inilapag nito ang pansit at kumuha ng pinggan. Napansin naman ni Dante ang sugat sa braso ng ama-amahan. May sugat ka sa braso? Na paano yan? Napaaway ka ba? Tanong ni Dante. Natigilan naman si Erning at napatingin sa tinutukoy ni Dante. Eto ba? Wala to, nako. Nasugatan lang ako kanina habang nagtatrabaho. Pagpapaliwanag ni Erning. Napatango na lamang si Dante at pumasok na ng silid. Kinabukasan. Sabay na nagising ang dalawa at napansin ni Dante na tila nawala ang sugat sa braso ng amain. Gayunpaman, hindi na lamang niya yun pinansin dahil sa pagmamadali sa pagpasok sa trabaho. Sa paglipas ng araw, nararamdaman ni Dante na tila napapanatag na ang kalooban kay Erning. Ngunit napapadalas naman ang pag-alis nito sa gabi. Nay, bakit umiiyak ka na naman dyan? Anong oras nagising ka pa rin Tanong ni Dante. Lumabas kasi si Erning nang walang paalam sa akin. Mukhang nambababae na siya, anak. Tugon ni Nanay Hope. Ano? Naku, Nay, may edad na po yun si Mang Erning. Baka naman may pinuntahan lang. Gabi-gabi na siyang ganun, anak. Malakas ang loob ko na may kinikita siyang ibang babae. Wika ni Nanay Hope. Hindi alam ni Dante kung matutuwa ba siya o hindi sa nangyayari. Dahil aminado ang binatang napapalapit na rin siya sa amain. Hayaan mo, Nay. Aalamin ko kung saan niya nagpupunta. At kapag nalaman kong niloloko ka niya, humanda talaga siya sa akin. Wika ni Dante. Nagplano ito kung paano niya huhulihin ang amain. Kaya naisip niya itong sundan. Ngunit isang gabi, habang naglalakad ang magkaibigan, bigla na lamang inatake ang mga ito ng isang lalaki. Malaki ang atraso sa akin ng amain mo, binata. At ang buhay niyo, yan ang magiging kapalit. Wika ng isang nilalang. Uy, teka lang.
Wala akong pakialam sa atraso niya sa inyo ha. Pakawalan mo nga kami. Wika ni Dante. Ngunit bigla na lamang nagbago ang anyo nito na kinagulat ng dalawa. Aswang, pare, katapusan na ba natin? Hindi pa ako handang mamatay. Wika ni Pablo. Akmang papatayin na sana ng aswang si Dante. Nang bigla na lamang may sumuntok dito dahilan para tumalsik ito sa lupa. Tumakas na kayo, Dante. Ako na ang bahala dito. Magkita na lang tayo sa bahay. Wika ni Erning. Nakita pa ni Dante kung paano makipaglaban ang amain. Namangha ang binata lalo na nang makita nito na naghihilom ang sugat na tinatamaan ng aswang. Pagka-uwi ng binata, hindi na nito nahintay pa sa Erning. Dahil ilang oras na itong naghintay ngunit hindi pa rin dumarating ang amain. Kinabukasan, balisang napatayo si Dante dahil sa pag-aakalang hindi pa nakakauwi ang amain. Ngunit napanatag ang kalooban nang makita niya itong naghahanda ng kanilang agahan. Oh, mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas. Salamat nga pala sa pagsagip mo sa amin ha. Wika ni Dante. Nilapitan naman ni Erning ang binata at binulungan. Huwag mo na sanang sabihin sa nanay mo yung nangyari kagabi ha. Ayokong mag-alala siya eh. Wika ni Erning. Tumango naman ang binata at simula ng araw na yon, naging malapit na sa isa't isa ang dalawa. Hanggang sa dumating ang araw. Kakagaling lamang sa inuman nila Pablo ngunit na mga oras na yon, hindi gaanong lasing si Dante. Nang maihatid nito ang kaibigan, dumiretso na ito sa tahanan. Ngunit nakita niyang lumabas sa Erning. Kaya dali-dali niya itong sinundan. Ilang sandali pa narinig ni Dante ang isang sigaw. Kaya naman sinundan niya ito at dito nalaman ng binata ang sikreto ni Erning. Nakita niya kung paano ito nagpalit ng anyo at nilabanan ang isang kauri. Kalahi ka namin, pero ikaw mismo ang umuubos sa amin. Isa kang taksil sa ating angkan. Wika ni Empoy. Kayo ang taksil dahil meron tayong sinumpaan na kailanman. Hindi tayo mambibiktima ng mga tao, pero napakarami nyo nang pinatay. Hindi ako makakapayag na patuloy kayong mambiktima sa lugar na to. At kahit ibuwis ko pa ang buhay ko para lang mapigilan ang kasamaan nyo, gagawin ko. Tugon ni Erning. Nagsimulang maglaban ang dalawa. Kapwa malakas ang mga ito at hindi alam ni Dante kung ano ang gagawin. Ilang sandali pa nakita nitong dehado si Erning. Kaya naman dali-daling kumilos ang binata. At nang makita nito ang matulis na kawayan, kagad niya itong kinuha at tinarak sa likuran ng kalaban. Mamatay ka ng salot ka. Hindi mo mapapatay ang tatay ko. Wika ni Dante. Napahandusay sa lapag ang aswang. Kagad namang kinitil ni Erning ang buhay ng kalaban. Nang masigurado na wala ng buhay ang aswang, umuwi na ang dalawa at dito naging maayos ang lahat. E di, nagalit ka sa kanya lo nung nalaman mo yung sikreto niya? Tanong ni Luke. Hindi apo. Tinanggap ko ang pagkatao ni Tatay Erning. Mabuti naman kasi siya at naging malapit kami sa isa't isa. Tinuruan niya akong makipaglaban at dahil sa kanya, nalaman ko na hindi lang pala tayong mga normal na tao ang maaaring magbago. Tugon ni Lolo Dante. Naging malinaw para kay Luke ang kwento ng lolo. Natutunan nito ang maraming aral.
Isa na roon ang pagbibigay ng pagkakataon sa ibang tao at maging mabuti sa kapwa. Sa kasalukuyang taon, may sarili ng pamilya si Luke. Samantala, matagal nang namayapa si Mang Dante at nakasama na ang mga magulang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jory. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Bata pa lamang ay sobrang maloko na talaga si Jory, lalo na sa mga kaibigan. Malakas mang asar, namimingot ng tenga, tinitirintas ang buhok ng hindi napapansin o kaya naman nangingiliti sa tagiliran. Ginagawa niya ang lahat makakuha lamang ng atensyon, kahit na minsan ay nakakasakit na ito. Ngunit kahit gaano kaloko si Jory, merong tinatagong bait at lambing ang binata na siyang nagustuhan na nag-iisang babae sa buhay. Natawagin na lang natin sa pangalang Risa. Madalas niyang napapagalitan ang binata at sinasabing hindi lahat ng tao ay maiintindihan ang ugali ni Jory. Naku naman, Jory. Tama na yan, ha? Sa susunod, baka mamaya mapahama ka sa ginagawa mo. Hahampasin kita ng tsinelas pag hindi ka tumigil. Minsan kaya, masakit yung ginagawa mo. Madalas na sita ni Risa sa binata. Nagsiselos ka ba? Uy, nagsiselos siya. Nakakatuwa kaya. Tignan mo, nakatawa din sila. Pero Risa, maiba ko. Tayo na ba? Sabi ng tatay ko, ligawan na kita eh. Gusto ka nila para sa akin. Kahit naman ako, sa tagal na nating magkaibigan, siguro naman ngayon pwede na tayong maging magkaibigan. Tanong ni Jory. Sige, papayag ako pero sa isang kondisyon. Itigil mo yung pangingiliti mo, ha? Hindi na tayo bata. Saka wag sa mga kaibigan nating babae. Alam mo naman na pwedeng mali yan para sa iba eh. Lalo na dito sa baryo natin, relihiyoso ang mga matatanda. Konting kibot lang, iba na kagad ang kahulugan. Kaya, tayo na. Pero ipangako mo magtitino ka, ha? Tugon ni Risa. Natuwa naman si Jory sa sinagot ng dalaga, kaya mula ng araw na yon, si Risa na lamang ang nilalambing ng binata. Tumigil na ito sa pakikipagharutan sa iba. Ayaw niyang may masabing masama ang dalaga sa kanya. Sa tagal nilang magkaibigan, kilalang kilala na ng pamilya niya si Risa. Gayon din naman ang pamilya ng dalaga. Isang umaga, habang bumibili sa malapit na tindahan, nakasalubong ni Jory ang kaibigan. Nagyaya itong dumalo sa karawan ng kaklase dahil lahat ng mga kakilala ay imbitado. Ayaw niya sanang pumunta dahil ang lugar na pagdadaluhan ng okasyon, bali-balitang pugad na mga nilalang na kumakain ng tao. Ngunit nawala ang pag-aalinlangan ni Jory nang sabihin nitong imbitado ang buong eskwela. Pati na rin ang mga guro at maging si Risa ay pwede niyang isama. May isang araw pa naman bago ang kasiyahan. Kaya may pagkakataon pa itong masabihan si Risa at makapagpaalam sa mga magulang. Anak, alam mo naman ang lugar na yon. Kahit sino dito sa baryo natin, alam kong gaano kadelikado ang lugar na yon. Noong nakaraang taon, abay nayanggaw yung anak ni Teresita doon. Mabuti na lamang at naagapan at napuksa kagad. Paano na lang kung hindi gumaling? Wika ng nanay ni Jory. Natawagin na lang natin sa pangalang Iska. Tama ang nanay mo.
Napakadelikado sa lugar na yun, anak. Saka sigurado kung hindi naman buong eskwela nyo ang dadalo. Anak, hindi mo din kabisado kung anong klaseng tao ang dadalo doon. Lalo pa kamong imbitado lahat ng kakilala. Mahirap na. Dagdag ni Tatay Hari. Alam ko naman po nag-aalala kayo. Pero hindi ko naman po maihindian yung kaibigan ko eh. Lalo pat, kung ako ang nagyaya sumasama din yun. Saka mula elementarya kaibigan ko na po sila. Nakikita nyo pa nga ho yun dito eh. Hayaan nyo po. Mag-iingat po ako pangako. Yayayain ko rin si Risa para may makasama ko. Tugon ni Jory sa mga magulang. Anak, naiintindihan ko naman ang sinasabi mo. Wala namang kaso sa amin ng nanay mo. Nag-aalala lang kami sa mga maaari mong makasalamuha. Sana wag mo nang isama si Risa. Idadamay mo pa siya. Alam mo namang hindi ka din niya matatanggihan. Kung ayaw mo magpaawat, wag mo na siyang idamay. Anak, paalala lang. Wag na wag kang kumain ng kung ano-anong karne doon. Mahirap na. Magbaong ka din ng kalamansi para pwede mong masuri muna ang mga pagkain. Wika ni Tatay Hari. Napatango na lamang ng bahagya ang binata sa mga sinabi ng magulang. May punto naman ang mga ito. Kaya hindi niya maaaring isama ang kasintahan. Mag-aalas 8 ng umaga. Isa sa mga kaibigan ang dumaan sa tahanan para sabay na silang pumunta sa pagdadausan ng selebrasyon. Tawagin na lang natin sa pangalang Marlo. Magkalapit sila ng tahanan kaya mas lalong nakampante si Jory na magiging maayos din ang lahat. Nagbihis na ang binata at nagpaalam sa mga magulang. Ilang sandali lang ang nakalipas ay tinahak na nila ang daan papunta sa kabilang baryo. Habang binabagtas ang daan, hindi nila maiwasang pag-usapan ang kinakatakutan. Maging ang kasama ay napilitan lang ding dumalo dahil sa paanyaya ng matalik nilang kaibigan na hindi nila matanggihan. Halos 1 oras pa bago nila masipat ang nag-iisang bahay sa hindi kalayuan. Maraming taong dumalo. Kaya kahit papano ay sinawalang bahala na lamang ni Jory at Marlo ang naiisip. Nang nasa harap na mismo sila ng tahanan, kaagad namang sinulubong ang dalawa ng may kaarawan. Sa pagkagalak na makita sila, hindi nito napigilang harutin ng dalawa. Napansin ni Marlo na napukaw nila ang atensyon ng iba pang dumalo. Tol, napakaraming dumalo ah. Akala ko tayo-tayo lang magbabarkada eh. Saka parang puro bago sa akin yung mga tao nandito eh. Tol, hindi ka ba nagtataka? Sa pagkakaalam ko, hindi naman mayaman yung kaibigan natin eh. Bakit puro karne yung nakalatag? Tanong ni Marlo. Hayaan mo na tol. Makisaya na lang tayo. Saka baka mamaya lang dadating na din yung iba. Tara, upo na lang muna tayo, nakakahiya eh. Pinagtitinginan na tayong dalawa. Tugon ni Jory. Huwag kayong maiiya mga tol ha. Hindi yan pwede. Magtatampo ko. Siya nga pala. Kung gusto niyong kumain o uminom, lahat nasa mesa na. Huwag kayong maiiya. Wika ng may kaarawang tawagin na lang natin sa pangalang Dennis. Nilatagan sila ng inumin ng kaibigan. Alam nilang maaga pa para uminom. Ngunit mahirap tanggihan ng kaharap. Kaya kahit nag-aalangan ay ininom nila ito. Halos magtatanghaling tapat nang makaramdam silang dalawa ng tama. Ni hindi na pumasok sa isipan nila ang panganib na pwedeng mangyari sa lugar. Nakakakilala pa naman sila ng nakakasalubong. Bitbit ang tagi-isang bote ng alak, pumagitna silang dalawa.
nakisayaw sa mga nakidalo sa okasyon. At dahil sa tama ng alak, kahit sino ay kinakamaya ng dalawa. Natatawa pa ang mga itong pinapakilala ang sarili sa kahit sinong makaharap. Dahil sa alak, lumabas ang lahat ng kapilyuhan ni Jory. Nagsimula na itong landiin ang mga nakakausap. Maganda ang mga tunog kaya hindi niya napigilan ang sariling pumagitna. Habang kumikembot kasabay ng indayog ng musika. Ilang sandali pa'y habang sumasayaw. Nadako ang pansin sa isang dalaga. Natawagin na lang natin sa pangalang Olga. Nakaramdam ng kakaibang tuwa si Jory. Hindi niya alam kung bakit nang makita niya ito. Tila may kakaibang kislap sa kanya upang lapitan ito at harutin. Nawala na ang binata sa katinuan. Hinawakan niya ito sa kamay at niyakap. Hanggang sa naabutan siya ng ama ni Olga. Kumuha lang pala ito ng pagkain para makapananghalian sila ng anak. Miss, pwede bang makuha yung pangalan mo? Pasensya ka na nga pala sa ginawa ko ha. Wika ni Jory. Binabastos mo yata ang anak ko. Alam mo ba, sa natatandaan ko ang huling lalaking humawak sa buhok niya. Kinatay ko na. Ngayon kung hindi ka lalayo sa harapan namin, baka hindi ka na makauwi ng buhay. Wika ng lalaki. O Tio Oding, pagpasensyahan niyo na po yung kaibigan ko ha. Siya nga pala Jory, si Tio Oding, kasama yung pinsang kong si Olga. Naku, pagpasensyahan niyo na po yung kaibigan ko ha. Naparami na po yata ng inom eh. Wika ni Dennis. Naku iyo, may kalalagyan sa akin ng damuhong yan. Antayin niya lang matapos kaming kumain at makikita niya kung sino ang tinatalo niya. Tugon ni Tio Oding. Tiyo naman, ako na po yung humihingi ng pasensya. Sige na po, pagpapahingayin ko na lang muna si Jory. Sigurado ako na bigla lang din siya sa mga nangyari. Wika ni Dennis. Buti na lamang ay nahila ng kaibigan ang damit ni Jory. Dahil kung hindi, baka kung ano na ang nagawa ng tiyuhin sa kanya. Habang kinakabig ang kaibigan papalayo sa magama, hindi pa rin maiwasang tumitig ni Jory kay Olga. Pinaupo siya ni Dennis at tinawag si Marlo. Kasama nito ang mga lasing na di na dumalo sa karawan. Walang nagawa si Dennis kundi alalayan ang mga kaibigan. Hindi niya inaasahang mabilis palang malasing ang dalawa. Kinakabahan na din si Dennis na mga oras na yon. Kilala niya ang tiyuhin. Alam niyang kanina pa ito nakamasid sa kanila. Minuto lamang ang nakalipas. Habang nakaupo silang tatlo, biglang lumapit si Tio Oding at hinila si Jory. Mahahalata sa mukha ni Dennis ang sobrang kaba. Dinala ni Tio Oding si Jory sa lugar na hindi mapapansin ng ibang mga bisita. Hindi na din nakaawat pa si Dennis dahil pinipigilan na din siya ng iba pang mga tiyuhin. Halika ritong damuho ka. Wala pang lalaki na ng bastos ng ganun sa anak ko. Kaya pumili ka. Papakasalan mo ang anak ko o kakainin kita ng buhay. Kilala mo ba ako? Pumili ka! Papahirapan kita hanggang sa mamatay ka. O hindi naman kaya babalatan kita. Magsalita ka! Tanong ni Tio Oding. Sino pong kakasalan ko? Ano po bang sinasabi ninyo? Sandali lang po ha. Hindi po ako makahinga sa pagkakahawak ninyo eh.
Tugon ni Jory. At talagang tutuluyang kita kung hindi mo papanagutan ang anak ko. Iba akong magalit, bata. Tandaan mo, bibigyan kita ng 1 linggo para makapag-isip. Malapit na ang kabilugan ng buwan at sa araw na yon, gusto kong makasal ka sa anak ko. Narinig mo? Dahil kung hindi, alam mo na ang kahihinatnan mo. Ngayon pa palampasin ko dahil kaarawan ng pamangking ko. Pero sa oras na hindi ka sumunod, alam mo na ang mangyayari. Maliwanag? Maliwanag ba? Babalatan kita ng buhay. Banta ni Tio Oding. Hindi nakapagsalita si Jory nang bumalik sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Nang mga oras na yon, biglang nawala ang kalasingan niya habang inaalala ang mga salita ng matanda. Alam niya sa loob niya na hindi ito nagbibiro. Lalo't nakita niya kung paano dumilim ang anyo nito habang nanlilisik ang mga mata. Maya-maya lang, niyaya niya na si Marlo para umuwi. Nahihiyaman para kay Dennis dahil sa mga nangyari. Mas minabuti na lamang ni Jory na umuwi na. Mag-aalas 5 pa lamang ng hapon ng mga oras na yon. Akay-akay niya si Marlo. Habang naglalakad ay tila umeeko sa tenga niya ang boses ng matanda. Ni hindi niya napansin na lumagpas na pala siya sa tahanan ni Marlo. Ilang sandali lang, nang salubungin sila ng amang nag-aalala. Abay, ang aga nyo yatang nakauwi, anak ah. Saka, bakit lasing na lasing yung kasama mo? Akin na nga, tutulungan na kita. Lumagpas ka yata ng bahay eh. Di ba mas mauuna ang bahay nila Marlo bago ikaw? Pero hindi na bale. Mukhang hindi mapintay ang pagmumukha mo ah. Ako na ang maghahatid pabalik sa kanya. Ayusin mo na muna yung sarili mo para makasabay ka na sa amin ng nanay mo maghapunan. Maligo ka din ha. Napakabantot mo. Wika ni Tatay Hari. Sige ho. Pasensya na at medyo napadami kami ng inom eh. Kayo na po ang bahala kay Marlo ha. Saka tay, ihingi mo na lang din ako ng pasensya sa... Natigil sa pagsasalita si Jory dahil bigla ang sumakit ang ulo. Minuto lamang ang nakalipas. Pumasok na siya sa loob ng tahanan para makaligo. Habang nasa banyo, biglang may kung anong boses siyang narinig na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Tila boses na naglalaro sa isipan at narinig din niya ang pagtawa nito. Maya-maya pa, hindi na niya nakayanan ang nararamdaman at imbes na sumabay sa mga magulang para makapaghapunan, pumasok na ito sa silid at nakatulog. Sa awa ng Diyos, mapayapa naman siyang nakatulog. Kinaumagahan, maaga pa lamang ay nagising siya dahil sa hiyaw ng ina. Nagsisisigaw ito na tila nakakita ng nakakatakot. Oy Isay, ano ba yung ginagawa mo dyan? Parang nakakita ka ng multo ah. Ang aga-aga pa eh. Saka nakakabulabog ng patay ang boses mo. Sita ni Tatay Hari. Diyos ko Hari, anong hayop ang gumawa nito sa mga manok na ito? At saan kaya galing? Wala naman tayong alaga na ganitong mga hayop. Diyos ko, bakit dito hinanay sa bakuran natin? Tugon ni Nanay Isay. Bahabaging langit. Hindi normal na hayop ang may gawa niyan, Isay, kundi aswang. Pero bakit hinanay? Baka naman may gustong ipahiwatig. Tawagin mo nga, Jory. Hindi ito nakakatuwa. Wika ni Tatay Hari. Atay, pasensya na po kayo kung nakagawa ko ng hindi maganda. Pakiusap,
Sa loob na po ako magpapaliwanag. Nay, kung maaari po, ilibing niyo na po yung mga yan. Kilala ko po ang may gawa niyan eh. May kailangan po akong ipagtapat sa inyo na hindi ko po nasabi sa inyo kagabi. Tugon ni Jory. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Paano ka pa makakapagkwento? Natulog ka ng maaga. Saka ano bang kinalaman ng nangyari sa'yo kahapon? Diyan sa mga manok na binalatan sa tapat ng bakuran natin. Tanong ni Tatay Hari. Tay, mag-aasawa na ho ako. 1 linggo lang ang palugit na binigay sa akin ng tiyuhin ni Dennis eh. Patawarin niyo po ako ha. May nagawa po ako kahapon na kinagalit ng gusto ni Mang Oding. Kailangan ko daw hong panagutan yung anak niya. Nilapastangan ko daw yun sa harap ng maraming tao. Pero hindi ko po sinasadya yun, Tay. Diyos ko anak, si Oding baka mo. Mahabaging langit. Alam mo bang kilalang mangkukulam at aswang yung angka nila? Paano napunta ang demonyong yung sa okasyon? Nahihawa na. Bakit hindi mo man lang sinabi kagabi? Tay, hindi ko naman alam na tiyuhin pala siya ni Dennis eh. Hindi ko rin alam na kasama siya sa lahing yun. Mabait po yung kaibigan ko, Tay. Sa katunayan maganda po yung okasyon kahapon eh. Pero kasalanan ko po, Tay. Kaya kailangan ko po itong harapin. Hindi po ito mangyayari kung hindi dahil sa kagagawan ko. Wika ni Jory. Umiyak sa harapan ng mga magulang ang binata. Nais man nilang tumutol sa pagpapakasal ng binata. Ngunit ayaw naman nilang lumika ng gulo. Kilalang kilala sa lugar ang demonyong angka ni Oding. Lalo pa sa mga taong nakaranas ng mapaminsalang sumpa na nagawa ng matanda. Kinakatakutan ito sa lugar dahil hindi lamang ito mangkukulam kundi aswang. Sinalaysay niya ang mga nangyari sa ama. Kaya maging ito ay naiintindihan kung bakit gano'n na lamang ang pagnanais ng matanda na maikasal ang anak kay Jory. Isang malaking kahihiyan sa angka nila ang ginawa ng binata. Sa ayaw at gusto nila, kailangan ni Jory na tumayo bilang lalaki. Hindi din naman masisisi ang kabilang panig. Lubhang may mabigat na kasalanan ang anak na kailangang panindigan. Noong araw ding yun, pinuntahan ng binata ang kasintahan. Halos hindi ito magkamayaw sa paghingi ng tawad kay Risa. Sinabihan na kita noon pa. Hindi lahat may intindihan yung mga kilos mo. Ni hindi mo ko pinakinggan. Tama lang yan sa'yo, Jory. Ikaw lang din ang naglagay sa buhay mo sa alanganin. Wika ni Risa, habang umiiyak dahil sa salaysay ng kasintahan. Mapapatawad mo pa kaya ako? Napakalaking pagsisisi yung nararamdaman ko ngayon. Pero maraming madadamay kung hindi ko ito haharapin eh. Kaya paalam, Risa. Sana makahanap ka ng lalaking hindi kagaya ko. Tugon ni Jory. Mabigat man sa loob ay nilisan niya ang bahay ng kasintahan. Sa pagkakataong iyon, napag-isip-isip na niya ang lahat ng mga kasalanang nagawa. Kahit may takot at pag-aalinlangan, sinikap ng pamilya na maisaayos ang araw ng pag-iisang dibdib. Lalo pat araw-araw silang pinapaalalahanan sa pwedeng mangyari sa oras na umatras si Jory. Sa bawat araw, may mga binalatang patay na manok na nakahanay sa bakuran. Para na din sa ikakaayos ng lahat, hindi na naghanap pa ng albularyo ang ama. Bagkus hinimok na lamang ang anak na tumayo bilang lalaki. Tinulungan din niya itong maisaayos ang lugar na pagdadausan ng seremonya. Wala nang ibang inimbitahan pa ang pamilya.
Mas pinili nilang maging pribado ang okasyon. Hanggang sa dumating ang araw ng pagharap. Walang pari o kung sino magbebendisyon, kundi tanging si Oding at ang angkan niya ang magsasagawa ng seremonya. Buong tapang na hinarap ni Tatay Hari at Nanay Isay ang kinakatakutan ng kanilang baryo. Pinapanalangin na lamang nila na maging maayos ang lahat. Hanggang sa natapos ito sa maayos na pag-uusap. Ipinangako ng angka ni Oding na tatanggapin nilang kaisa si Jory. Hindi sila gagawa ng ikakasama nito. Bagkus, gagalangin kung anuman ang maging pasya sa hinaharap. Ang mahalaga sa kanila, reputasyon at pagkakaunawaan. Malapit nang maipasa ng nanay ko ang bertud sa akin. Dadating ang araw, magiging ganap ang pagkaaswang ko. Sa ngayon, hindi ko alam kung hanggang saan ka maninindigan. Ganun pa man, bilang asawa mo, kaisa mo ko sa lahat na magiging pasya mo. Wika ni Olga. Naihanda ko na ang sarili ko para dyan, Olga. Huwag ka maglala. Unti-unti ko din ito matatanggap. Pero pakiusap, huwag ka munang kumain ng karne ha. Natatakot ako eh. Tugon ni Jory. Natawa naman si Olga sa pahayag ng kaisang dibdib. Hanggat hindi ganap ang pagiging aswang ko, hindi ako kakain ng hilaw na karne, no? Nakita mo naman nung okasyon. Kaya ng angka naming pigilan ng paghahayok namin. Hindi kami masamang mga tao, no? Alam ng pamilya kong ilugar ang pagiging aswang. Taliwas sa iniisip ng nakararami sa lugar niyo. Nabubuhay kaming may respeto sa lahat. At kung makagawa man kami ng hindi maganda, dahil naagrabyado o nagawang kami ng masama. Muling wika ni Olga. Nakaramdam si Jory ng takot noong mga unang araw at gabing kasama ang asawa. Ngunit pinakita ng angka ni Olga, nagaya din sila ng mga taong namumuhay ng tama. Aswang man na maituturing. Sila'y mga nilalang na may respeto sa iba at pagtanggap. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.